Ako po si Mr. Danilo Torres. So ako po ang school head dito po sa Pulong Mindanao. Pa 2 years ko na pong school head dito po sa Pulong Mindanao. Itong kinakatayuan ko ngayon, so ito yung opisina ko ngayon, na dati meron akong maliit na opisina na kung saan ngayon ay room na ng grade 3. Kasi kinakailangan kong i-give up yon kasi para sa mga learners. Ako po si Ma'am Miss Maribel Makayayong Rizal. Nagtuturo po sa kindergarten po dito po sa Pulong Mindanao Elementary School. Nag-volunteer po ako dito ng almost 1 year po. Nagtuturo po ako dito ay wala po yung sahod. Umakyat po ako dito, nagtuturo. Kulang po ng guro dito po. Kasi po ay, ang kinder nga daw po ay kasama po sa grade 1. So bali lahat kami dito ay 7. 7 na hindi pwedeng mag-iwanan sa araw-araw, 7 na sasabak, 7 na tutupad sa pangarap ng mga bata. Mahirap po para bilang isang nanay yung maranasan na yung anak yung ganong hirap. Kasi po, may time po na kaalis lang po ng anak ko, biglang lulurok yung ulan, bigla pong susunod po ako dito talaga. Pinupuntahan ko po yung anak ko para masundo ko po siya. At least alam ko, safe na pagkakasama ko ang anak ko, may uuwi ko po siya ng safe. Ayun po, ang nangyayari po pagka ganon, ang bilin po namin sa kanila, halimbawa po, nakaalis na sila, umulan, lagi silang may kapote, meron po silang payong, at ang bilin po namin sa kanila, huwag silang mag-iiwanan. Kasi may time pong biglang lalaki yung ilog kahit walang ulan sa amin. Malakas po yung ulan sa Rizal, bigla-bigla po yan lumalaki. At ang bilin namin po, pag nasa school kayo at umulan na, huwag kayong aalis ng school, magsusundo kami. Then kami pong mga magulang sa taas, lahat po kami bumababa para magsundo. Kami naman po, kung ano po yung aming makakaya, ay amin pong ibinibigay. Halimbawa po, meron sa mga pagkain naman po sa mga bata, yung halimbawa pang araw-araw nila. Pagka po wala silang baon, wala silang pangkain ng tanghalian, tinatanong po namin sila, sabihin nyo kay ma'am pag wala kayong baon. So pag may mga baon po kami, hati-hati. Kahit po yung corned beef lang, sinasabawan po namin para marami pong bata ang makakakain. Kasi nga po, nakakaawa naman po na walang laman ng kanilang mga tiyan, nag-aaral, lalo po silang walang matututunan. Lahat ng halimbawa feeding program, pag meron ang SDO, so lagi kaming kasama, lagi naming, yun nga, medyo challenge lang sa pagdadala. Nasabi ko so, kinakailangan pang ikarga sa kabayo, na wala naman kaming ref na pwedeng paglagyan dito. Pag hindi mo naman nilagay sa ref, is masisira. So, ang ginagawa namin ng paraan, kung sinong may ref, kung sinong pwedeng pakilagyan, doon namin ilalagay para lang. Tapos daily, dadalhin namin dito para lamang sa mga bata. Sa akin po, ang pinakagusto ko po talaga sa kanila ay yung maayos at yung maganda naman pong, tingnan nyo naman po ang room namin, medyo nakakatakot po na, siyempre po sobrang babata pa nila, ay baka po bumagsak ang aming kisame. Ang pangarap ko lang, simple lang pangarap ko dito, magkaroon lamang ng konting kalsada na diretso ang motor, napaka big blessing sa amin, tsaka kuryente, tapos internet. Pero dumadating kami sa time na nakakapagod. Kasi sabi ko nga sa iyo na hindi ka naman tao ka lang, di ba? Tayo human lang na pwede talagang pagod kahit pa sabihin ko ng katatago yung heart mo. Pero sabi ko nga sa inyo, ang isa sa inilalaban namin dito, may mga stakeholders na naniniwala na tumutulong sa mga bata. Sa paaralan, very good. Bakit kinakailangan mag-aral ang bata? Para po mag-aral. Ako po bilang isang magulang, sino bang magulang ang hindi nangarap na mabigyan ng magandang edukasyon ng kanyang anak? Ako po, yung pinangarap ko na
mag-aral. Kaso, hindi po ako nakapag-aral kasi hirap ng buhay. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko, hanggang may tumutulong, pag-aaralin ko po ang aking anak. Yan po ang lagi kong sinasabi sa aking mga anak. Hanggat kaya ko kayo, hanggat kayo pinag-aaral ko, mag-aral lang kayo ng mag-aral. Oo, mahirap lang tayo. Pero hindi dapat lahat ng mahirap nananatiling mahirap. Mayroon namang mahirap na umaangat eh. Kailangan po mayroong edukasyon sa isang kabataan sa panahon ngayon. Dahil ang edukasyon, sabi ko nga po, sabi ng matatanda, yun lang po yung pamana na hindi po maaagaw sa kanila ninuman. Hindi po sila maghihirap dahil pwede sila magtrabaho. Hindi po sila mananatiling magsasaka. Kasi ang hirap po pag isang magsasaka ka lang eh. Tapos kulang. Kulang yung pagkain lang. Yung lugar namin, medyo na-left behind na. Sabi ko nga, someday na gusto ko makakita ng from the School of Pulong Mindanao, magkaroon ng great leaders na kung saan matututukan niya yung bawat pangangailangan ng school. Pinapangarap ko lang po bilang isang guro ay hindi lang po basta tumaas ang posisyon or mas gusto ko po ang makita po ang mga bata na nagtatagumpay po sa kanilang mga pangarap. Mangarap lang na mangarap. At mararating din po nila yung isang araw na yung hindi ako nakatapos pero yung mga anak ko may narating. Yun po yung mahalaga sa amin. Na kahit taga-bundok tayo, dumating yung araw na may nanggaling sa Pulong Mindanao na nakapagtapos ng engineer. Hindi naman po masama, di ba yun?